JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tonyo. Taong 2012, sila'y Negros Occidental. Si Antonio, na mas kilala sa kanilang baryo bilang Tonyo, 31 taong gulang nung mga panong ito. Pangatlo sa 5 magkakapatid, lumaki sa isang payak na pamayanan sa Silay, isang lugar na tanyag sa malalawak na taniman ng tubo at palay. Bata pa lamang, nasanay na siya sa hirap at pawis ng buhay sa bukid. Madalas ay bitbit ang araro, nakayapak sa putikan kasama ng kanilang ama. Ang panganay nilang kapatid na si Marisa ay may sarili ng pamilya, naninirahan sa bayan. Samantalang si Joel, ang pangalawa, isang gwardya sa Bacolod. Sa gitna ng magkakapatid si Tonyo. Habang ang dalawa pa nilang bunsong kapatid ay abala pa noon sa pag-aaral. Ang kanilang ama na si Mang Insoy, dating malakas at masigasig sa pagtatanim ng tubo. Kaso nga lang, unti-unting binuwag ng edad at rayuma. Mabagal na ang mga hakbang at madaling sumuko ang katawan sa kahit kaunting trabaho. Ang ina naman, si Aling Bianing, maasikaso sa bahay, naglalaba, paminsan nag-aalaga ng mga apo, nagbabantay ng ilang manok na siyang dagdag kabuhayan. Kahit hindi si Tonyo ang inaasahang breadwinner, madalas na siya ang unang kumikilos upang makapagbigay sa pamilya. Likas ang malasakit, lalo at siya ang pinakamalapit sa mga magulang. Parang tungkulin niya ng punan ang mga kakulangan at bigyan ng ginhawa ang pamilya sa abot ng makakaya. Isang hapon, habang nakaupo si Tonyo kasama ang ama sa lilim ng punong mangga, dinig ang huni ng mga ibon, banayad sa iip ng hangin na dumadampi sa mga muka. Hawak ni Mang Insoy ang tungkod, wari pinipigilan ang kirot sa mga tuhod. Samantalang si Tonyo naman, nakatingin sa malayo, sa malalawak na taniman ng tubo na ilang ulit niya nang inaararo. Tonyo anak, hindi ka na bata. Hindi habang buhay nandito ka sa bukid. Ang mga kapatid mo, may kanya-kanya ng landas na tinatahak. Baka dapat, subukan mo rin na hanapin ang sayo. Wika ni Mang Insoy. Tay, nandito naman po ako para tumulong sa inyo eh. Si Manang Marisa may pamilya na. Si Manong Joel may trabaho na rin. Pero, paano po kayo ni nanay? Kung pati ako aalis din. Hindi ko kayo kayang iwan dito eh. Napabuntong hininga si Mang Insoy. Halatang pinipigil ang lungkot sa mga mata. Hindi kita pipigilan kung gusto mong lumawas. Mas mabuti nang may mapapala ka roon kaysa dito lang sa bundok. Umaasa sa maliit na ani. Basta wag mong kalimutan ang pinagmulan mo. Natahimik si Tonyo. Sa isip niya malinaw ang hirap. Ang dalawang mas nakakatandang kapatid ay abala sa kanilang buhay. At ang dalawang bunso ay nasa eskwela pa. Sino ang aagapay sa kanilang mga magulang kung hindi siya? Subalit sa kabilang banda, alam niyang sa Maynila mas malaki ang pagkakataon na makaipon, makapagpadala at mas makakatulong sa pamilya. Kinabukasan, kinausap din ni Tonyo ang ina habang naglalaba ito sa batya. Ang mga kamay ay basa at nangingitim sa sabon. Anak, alam kong may pangarap ka. Pero ang Maynila, puno ng tukso at paghihirap. Natatakot ako para sa iyo. Wika ni Aling Bianing. Ngumiti si Tonyo. Kahit pilit lamang, hinawakan ang kamay ng ina. Nay, hindi ko po kayo iiwan kahit saan ako makarating. Sa inyo pa rin ako uuwi. Gusto ko lang pong subukan, baka doon makahanap ako ng mas magandang kinabukasan para sa akin
At saka syempre para sa pamilya natin. At doon nagsimulang mabuo ang pasya sa pagitan ng pangarap at tungkulin. Pinili niyang lumakad patungo sa isang daang puno ng pangamba at pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay magsisimula, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Pagdating ni Tonyo sa Maynila, para siyang napadpad sa ibang mundo. Ang walang patid na ugong ng mga jeep at bus. Ang halos walang puwang na siksikan ng mga taong nag-uunahan sa kalsada. At ang makapal na usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Lahat ay bago sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin ang katahimikan ng kanilang baryo, ang malamig na hangin sa palayan, at ang huni ng kuliglig na siyang paminsan-minsang lamang pumapawi sa katahimikan ng gabi. Nakituloy muna si Tonyo sa isang pinsan sa Pasig, sa masikip na apartment. Doon siya pansamantalang nakahanap ng silungan habang nagpupursige sa paghahanap ng trabaho. Halos isang buwan, pabalik-balik sa mga tanggapan, dala niya ang kanyang lukot na resume, umaasang matatanggap kahit saan. Sa wakas, natanggap siya bilang dicer sa isang grocery store. Hindi yon ang trabahong pinangarap niya, ngunit para kay Tonyo, sapat na ito basta may pangsahod. Nagsimulang magtrabaho si Tonyo kahit buong araw nakatayo. Nag-aayos ng mga paninda, nagbubuhat ng mabibigat na kahon. Tiniis niya ang pagod at kirot sa katawan. Sa bawat patak ng pawis na dumadaloy sa pisngi, sumasagi sa isipan ang mga iniwang magulang. Lalo na ang imahe ng kanyang ama na nakatungkod at ang ina na pagod sa paglalaba at pag-aasikaso ng bahay. Sa tuwing araw ng sweldo, diretso siya sa remittance center. Hindi man kalakihan ang naipapadala, madalas ay kaunti na lang ang natitira para sa sarili. Buo pa rin ang kanyang puso para kay Tonyo. Ang kaunting halaga na ito ay higit pa sa pera. Ito ay tanda ng sakripisyo at patunay ng pagmamahal sa pamilya. Sa kanilang trabaho, mabilis na nakilala si Tonyo bilang masipag at tahimik. Hindi siya palabiro, pero palaging handang tumulong sa kahit sinong mangangailangan. Kung may mabigat na kahon na kailangang buhatin, siya kaagad ang nauuna. Kung may kailangang ayusin, hindi niya na inaantay ang utos ng supervisor. Isang hapon, habang maingat na inaayos ang mga dilatang sardinas sa istante, nilapitan siya ng isa sa mga matagal niya ng kasamaan sa trabaho, si Bernie, na maging kaibigan at katuwang niya mula pa noong unang linggo sa trabaho. Tonyo, hindi ka ba napapagod? Maghapon ka nang nakatayo ah. Hindi ka tumitigil sa pagtatrabaho mo. Pinahid ni Tonyo ang pawis sa noo gamit ang braso at saka ngumiti ng payak. Ano ka ba, Bernie? Sanay na ako sa bukid. Kung dito, kahon lang ng sardinas ang binubuhat ko. Masyadong magaan to para sa akin eh. Nagkatawanan ang ilan sa mga nakarinig. Sa simpleng sagot ni Tonyo, nakitaan nila ng katapatan at pagiging kontento. Doon lalo siyang hinangaan. Isang taong walang reklamo at marunong magpasalamat sa kahit anong biyaya. At sa mismong lugar na yun, sa gitna ng mabibigat na kahon, maingay na pagbukas ng plastik at amoy ng bagong ayos na paninda, makikilala niya ang isang babaeng babago sa takbo ng buhay, si Irish. Mabilis ang takbo ng oras para kay Tonyo sa grocery store. Sa unang mga buwan, abala lang siya sa trabaho. Hindi siya palabarkada. Trabaho, uwi, kain, tulog. Ganon lang ang gawain. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos ng mga kape sa istante, narinig niya ang boses na pumukaw sa kanya. Kuya, pwedeng paabot ng kahon sa taas? Hindi ko abot eh.
Paglingon niya, isang babaeng may maaliwalas na muka at maamong mga mata ang nakatayo. Nakaputing uniforme. May nameplate na nakasabit sa dibdib. Si Irish. Agad niyang inabot ang kahon mula sa istante. Inabot sa magandang babae. Eto, ingat ka ha, mabigat yan. Hawakan mo ng mabuti. Maraming salamat ha. Bago ka dito? Hindi naman, mga ilang buwan na siguro ikaw. Bago lang ako eh. Nung nakaraang linggo lang, cashier ako dito. Dito nagsimula ang formal na pagkakakilala. Lumipas ang ilang linggo. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasabay sa break time. Sa kainan ng kumpanya, laging dagsa ang mga empleyado. May mga nagbibiruan, may nakatutok sa kanya-kanyang telepono, at meron ding tulala, nakatingin lamang sa kawalan. Nang mga panong ito ay walang maupuan si Irish. Napansin niyang may bakanting upuan sa tabi ni Tonyo, kaya lumapit siya doon. Pwede ba akong umupo? Oo naman, sige, umupo ka lang. Habang sabay na kumakain ng ulam na kapwa adobong manok, nagsimula ang usapan. Nga pala, Irish yung pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Antonio ang pangalan ko, pero pwede mo akong tawaging Tonyo. Yun na kasi yung nakasanayan ng mga tao eh. Taga saan ka pala, Kuya Tonyo? Aray ko, kuya pa talaga. Laking Negros ako, ikaw ba? Taga Zamboanga naman ako, malayo din. Wala akong kamag-anak dito eh. Nagbaka sakali lang. Pareho silang dumayo mula sa probinsya. Pareho ring nagsikap sa hirap ng buhay para makahanap ng maayos na kinabukasan. Ganun din naman eh. Wala masyadong trabaho. Kaya kahit mahirap dito, tiis muna hanggat makaipon. Pareho pala tayo, Tonyo. Mula noon ay madalas nang nag-uusap ang dalawa. Mula sa simpleng usapang trabaho hanggang sa maliliit na pangarap na pilit nilang binubuo sa gitna ng lungsod. Hindi nagtagal, napansin ng mga kasama nila Tonyo at Irish ang pagiging madalas silang magkasama. Palaging sabay sa pagkain, sabay umaalis mula sa grocery, at kung minsan pa, magkatabi sa jeep pauwi. Unti-unti, naging usap-usapan na rin sila sa trabaho. Uy, Tonyo! Huwag mo nang itanggi. Kayo na ni Irish, ano? Ano ka ba? Wala ah. Pare, ano ba iniisip mo? Trabaho lang, magkaibigan lang kami. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, unti-unting lumitaw ang katotohanan. May kakaibang koneksyon na mamagitan sa kanila. Hindi man aminin, ramdam ng lahat na mas lumalalim ang kanilang samahan. Isang gabi ay sabay silang umuwi. Malakas ang buhos ng ulan at wala ni isa man sa kanila ang may dalang payong. Napilitang magkubli ang dalawa sa ilalim ng isang lumang tolda. Nasa gilid ito ng kalsada. Ano ba yan? Basa na ako? Talagang umulan kung kailan wala akong dalang payong. Hinubad ni Tonyo ang suot na jacket. Inabot kay Irish. O eto, isuot mo muna. Huwag na, ayos lang ako. Baka ikaw pa yung magkasakit eh. Ay sus, sanay na ako sa ganito. Sa bukid nga namin, mas madalas pa ako mabasa ng ulan eh. Pero ikaw, huwag ka magkakasakit ha. Naku, baka mapano ka. Sayang kung liliban ka sa trabaho, mababawasan pa yung sahod mo. Sandaling natahimik si Irish habang hawak ang jacket. Napatingin kay Tonyo. Sa simpleng kabutihang ipinakita nito, naramdaman niya ang isang uri ng pag-aalaga na bihirang makita sa iba. Lumipas sa mga buwan, unti-unti nang lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi na lang simpleng kwentuhan sa tanghalian, kundi mga personal na pangarap at takot. Isang hapon, habang nakaupo sila sa waiting shed matapos ang trabaho,
Nagkaroon sila ng seryosong usapan. Tonyo, minsan naiisip ko, hanggang kailan kaya ako dito? Pero syempre gusto ko makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Kaso nakakatakot, parang hindi kasi sapat yung kinikita eh. Alam mo Irish, pareho lang tayo ng iniisip eh. Pero kung susuko tayo ngayon, walang mangyayari. Kaya kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit malayo sa mga mahal natin sa buhay, dapat tuloy lang. Para naman sa kanila kung bakit tayo nandito eh. Maraming salamat ha. Hindi ko alam kung paano kakayanin yung buhay dito sa Maynila. Lalo na pag walang kausap na katulad mo. Sandaling natahimik si Tonyo. Sa loob niya, nakakaramdam ng init na bumabalot sa dibdib. Hindi man sabihin kagad, ramdam niyang espesyal si Irish. Ilang gabi ang lumipas. Pag uwi ng magkasama, huminto sila sa maliit na tindahan at bumili ng soft drinks. Habang umiinom, nag-ipon ng tapang si Tonyo. Irish, may sasabihin sana ako. Huwag mo kong pagtatawanan ha. Ha? Ano ba yun? Huminga ng malalim si Tonyo. Pinisil ang bote sa pagitan ng mga daliri. Tumingin ng diretsyo kay Irish. Gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Matagal ko nang nararamdaman eh. Pero natatakot ako na baka hindi mo ko gusto. Hindi kaagad nakapagsalita si Irish. Pagkatapos ay ngumiti siya. Malambot. Bagyang luwa sa gilid ng mata. Tonyo, hindi na lang din kaibigan yung tingin ko sa'yo eh. Pero sana, wag mo kong iwan ha. Nang aminin ni Tonyo at Irish ang kanilang damdamin, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Subalit sa loob ng grocery store, pinili muna nilang itago ang relasyon. Hindi dahil sa iya, kundi sa takot na baka hindi ito tanggapin na makasama. Subalit kahit anong pagtatago, mahirap itanggi ang kilos ng puso. Kapag tanghalian, palagi silang magkatabi. Kapag uwian, sabay silang lalabas. At kapag may okasyon, gaya ng Pasko o simpleng kaarawan ng isang katrabaho, palagi silang magkasama. Uy pare Tonyo, hindi ka ba naiilang na palaging katabi si Irish? Parang hindi na kayo nag-iiwalay. Halos magkasama na kayo sa lahat ng bagay ah. Magkaibigan lang kami pare. Huwag mo lagyan ng mali siya. Siguro pareho lang kami ng rutang inuuwian. Sa mata ng iba, maaaring simple ang paliwanag. Pero may lihim na pag-ibig na unti-unti nang lumalabas at hindi na madaling itago. Minsan pagkatapos ng trabaho, naglalakad sila sa gilid ng ilog Pasig. Doon madalas pag-usapan ang mga pangarap. Alam mo ba, Tonyo? Pangarap ko magkaroon ng maliit na tindahan sa probinsya. Kahit sari-sari store lang. Basta hindi na ako aalis ng bahay. Kung ako, pangarap ko makapagpatayo ng sariling bahay. Yung kahit maliit lang basta puno ng pagmamahalan. At syempre dapat malaki din ang bakuran para pwedeng gawing taniman sa likod. Para hindi na umaasa sa iba. Kung pagsasamahin natin yung pangarap natin, parang kaya naman, di ba? Basta hindi ka magsasawa sa akin, Irish. Dahil kahit mahirap, gagawin ko ang lahat para sa'yo, no? Lumipas ang mga buwan. Isang araw hindi pumasok si Irish. Nag-alala si Tonyo. Kagad siyang nagtungo sa inuupahang kwarto ni Irish matapos ang kanilang trabaho. Pagdating, nakita niya si Irish na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang maliit na kahon ng pregnancy test. Namumugto ang mga mata. Irish, napano ka? Hindi kagad sumagot. Inabot niya na lamang kay Tonyo ang kahon. Nang makita ni Tonyo ang resulta, umikot ang mundo niya. Irish, buntis ka? Oo, Tonyo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa pamilya ko. Sa trabaho pa lang bawal to eh. Anong gagawin natin?
Natahimik si Tonyo. Sa loob ng ilang minuto, tanging tunog ng orasan ang maririnig sa kwarto. Subalit sa kabila ng kaba, pinili niyang maging matatag. Irish, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Kung bawal sa trabaho, aalis tayo. Kung kailangan mong umuwi sa probinsya, sasama ako. Anak natin yan. Responsibilidad ko yan. Doon humagulgol si Irish. Niyakap si Tonyo ng maigpit. Ilang linggo matapos mabunyag ang pagbubuntis ni Irish, kumalat din ang balita sa loob ng kanilang pinagtatrabahuan. Hindi na kayang ikubli, lalo na't matagal nang nagtatanong ang mga kasamaan. Isang araw, pinatawag sila ng kanilang manager. Alam niyo ang mangyayari sa trabaho natin. Kapag hindi kasal, nabuntis habang nasa trabaho, malinaw ang kahihinatnan. Diretsong termination. Walang nagawa si Tonyo at Irish, kundi tanggapin ang pasya. Masakit para kay Tonyo dahil dito na siya nasanay. Dito siya nakahanap ng pangalawang pamilya. Ngunit sa kabila ng bigat, pinili niyang isakripisyo ang lahat para kay Irish at sa magiging anak. Sa paglabas ng opisina, magkahawak kamay silang dalawa. Tahimik, ngunit buo ang loob na harapin ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi nagtagal nagpasya silang umuwi sa probinsya ni Irish, sa isang liblib na bayan sa Zamboanga. Doon ay malayo sa kabiasnan, nakatira ang mga magulang ni Irish, sina Mang Jaime at Aling Maria, parehong magsasaka. Sa unang pagkikita may kaba si Tonyo. Hindi niya alam kung tatanggapin siya ng pamilya ni Irish. Ngunit laking ginhawa niya nang salubungin siya ni Mang Jaime. Tonyo, alam naming hindi madali ang sitwasyon niyo. Pero ang mahalaga, hindi mo iniwan ang anak ko. Yan ang tanging hiling namin. Wika ni Mang Jaime. Hindi ko po gagawin yun. Mahal ko po ang anak niyo. Pananagutan ko magiging anak namin. Sa Zamboanga nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Tonyo. Malayo ito sa syudad. Walang magagarbong gusali o malalaking tindahan, kundi puro kabundukan. Malawak ang palayan. Malamig na simoy ng hangin mula sa kagubatan. Halos kapareho ng buhay niya sa probinsya. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip si Tonyo na tumira dito. Naging katuwang siya ni Mang Jaime sa bukid, mula sa pagtatanim ng palay, pag-aani ng gulay, hanggang sa paminsang-minsang pangangaso para may pangdagdag sa pagkain-sapag. Mabigat at nakakapagod ang gawain sapagkat kanya-kanya para sa kinabukasan nila. Sa bawat araw na kasama si Irish, lalong tumitibay ang paninindigan ni Tonyo, at sa tuwing nakikita niyang unti-unting lumalaki ang tiyan ng kasintahan, may halo siyang kaba at tuwa na hindi maipaliwanag. Alam mo Irish, talagang pangarap kong makita na yung anak natin eh. Kahit anong hirap, basta makita ko lang siyang nakangiti, sulit na sulit ang lahat. Maraming salamat mahal ah. Hindi ko akalain na ganito katibay ang puso mo. Siguro, swerte ako na ikaw ang kasama ko. Mabilis ang mga buwan. Dumating ang araw na nanganak si Irish sa kanilang panganay. Isang malusog na babae. Pinangalanan na Alona. Nang unang beses na buhati ni Tonyo ang anak, hindi niya napigilang maluwa. Anak, kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan. Pangako sa'yo ni Tata yan. Doon nagsimula ang kanilang buhay bilang isang maliit na pamilya. Simple, payak, ngunit puno ng pagmamahalan. Sa unang taon ng buhay nila sa Zamboanga, maayos ang lahat. Si Tonyo ay palaging kasama sa bukid, nakikisama kay Mang Jaime, at palaging nagbubuhat ng mabibigat na gawain.
Si Irish naman ay inaalagaan si Alona habang tinutulungan si Aling Maria sa bahay. Halos gabi-gabi, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, payak na ulam, isang mangkok ng ginataang gulay, pritong isda at kaunting kanin. Bawat gabi, ramdam niya ang kasiyahan. Maraming salamat sa pagtulong mo sa bukid Hindi biro ang gawain ito. Kung wala ka, siguradong mahihirapan ako. Tay Jaime, maliit na bagay po yan. Ganyan din po yung gawain namin sa Negros. Kapag nakikita niyang humahagik-gik si Alona sa tabi ng ina, pakiramdam ni Tonyo, puno at buo ang kanyang mundo. Ngunit gaya ng mga ulap na unti-unting dumidilim, nagsimulang magbago si Tonyo. Nung una, paminsan-minsang pagpunta sa bayan matapos magtrabaho, sinasabing magpapahinga sa tindahan at iinom ng isang bote. Ngunit ang isang bote, naging 2. Ang 2 ay naging 3. Hanggang gabi-gabi, lasing na kapag umuwi. Isang gabi habang tulog si Alona, nag-away ang mag-asawa. Tonyo, 10:00 na ng gabi Kanina ka pa dapat umuwi. May trabaho pa sa bukid bukas. Bakit pa kasi palagi kang nasa inuman? Huwag mo nga akong pakialaman. Pagod ako buong araw Konting alak lang pampalakas ng loob. Konting alak araw-araw na yan. Paano kapag nagkasakit ka? Paano kung hindi ka magising bukas? Huwag mo akong sermonan, Irish Hindi lang ikaw yung pagod. Natahimik si Irish. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang malamig na muka ng lalaking dati puno ng lambing at pangako. Hindi nagtagal, hindi na lang alak ang bisyo ni Tonyo. Sugal. Una simpleng tong-its, pusoy 2. Pero nang makatikim ng panalo, lalo siyang naumaling. Minsan umuuwi siya ng masaya. May dalang pera, ngunit mas madalas talo at walang maiabot kay Irish. Saan napunta yung pera? Kakakuha mo lang ng bayad Wala, may utang akong binayaran. Huwag ka na nga magtanong, hindi mo naman pera yun Alam ni Irish ang tunay na dahilan. Dumating ang pinakamabigat na dagok. Nabalitaan ni Irish na may tinatagpong ibang babae si Tonyo tuwing nasa bayan. Una, chismis lang mula sa mga kapitbahay. Subalit nang paulit-ulit na ang kwento, hindi niya na maitanggi sa sarili. Isang gabi umuwi si Tonyo ng lasing. Hindi na nakatiis si Irish. Hindi ako bulag Alam ko mga ginagawa mo. Hindi lang alak, hindi lang sugal, pati ibang babae pinapasok mo na. Hindi ka ba nag-iisip? Kung ano man ang narinig mo, huwag ka maniwala ka agad. Chismis lang yan. Hindi to chismis, Tonyo. Kita na mismo ng mga kapitbahay natin At yung pera ubos palagi. Hindi ko na kayang palampasin to. Sige, maniwala ka sa kanila. Kung ayaw mo, diwag. Hindi lang naman ikaw yung babae sa mundo Napayak si Irish. Sa tabi nila ay nagising si Alona. Umiiyak na rin. Doon naramdaman ni Irish ang sakit. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa anak nilang walang kamuwang-muwang. Kinabukasan nagpa siya si Irish. Sa kabila ng sakit, pinili niyang tapusin ang relasyon nila ni Tonyo. Tonyo, mula ngayon, maghihiwalay na tayo. Hindi ko na kayang isugal ang kinabukasan ni Alona sa bisyo mo. Kung gusto mong magbago, gawin mo ng mag-isa. Pero sa ngayon, kami na muna ng anak ko ang iintindihin ko. Hindi nakasagot si Tonyo. Nakatungo lang siya. Hawak ang ulo na parang hindi makapaniwala. Pero sa loob niya, alam niyang siya ang may kasalanan ng lahat. Pagkaraan ng ilang araw nag-impake si Tonyo, nagpaalam kay Mang Jaime at Aling Maria. Tuluyan ang bumalik sa Negros, bitbit ang hiya at pagkatalo. Samantala si Irish, naiwan kasama si Alona,
Doon nagsimula ang kanyang pakikibaka bilang isang single mother. Pagkatapos umalis si Tonyo at umuwi sa Negros, nanatili si Irish sa Zamboanga kasama ang anak nilang si Alona. Sa umpisa, pinilit niyang maging matatag. Pero sa bawat gabi, habang natutulog si Alona sa tabi niya, hindi mapigilan ni Irish ang mapaluha. Ang dating masayang buhay na kanilang pinangarap, naglaho na parang bula. Alona anak, patawarin mo ko ha. Hindi to ang buhay na ginusto ko para sa'yo. Pero gagawin ko ang lahat para lumaki ka ng ligtas at masaya. Hindi niya ito pinapakita sa magulang. Unti-unting nangangayayat si Irish at wala nang ganang kumain. Si Berna, tiyahin ni Irish sa panig ng ina. Nakatira lamang sa kabilang sitio. Kilala siya sa lugar bilang albularya at mangkukulam na may kakaibang kaalaman. Isang araw dumalaw siya sa bahay nila Irish. Nadatnan ang pamangkin na nakaupo sa balkonahe, umiiyak. Irish, nabalitaan ko nangyari sa inyo ni Tonyo. Hanggang kailan ka magtitiis ng ganyan? Tignan mo ang sarili mo. Payat na payat ka na. Hindi mo pwedeng hayaan na takasan ka ng lalaking yon. Tia, ayoko nang isipin pa si Tonyo eh. Basta kasama ko si Alona, sapat na po yun para sa akin. Hindi kumbensido si Tia Berna. Para sa kanya, hindi dapat makaligtas si Tonyo sa pananakit. Kinabukasan, sinimulan ni Berna ang ritual. Sa maliit na silid, inilabas niya ang mga gamit, mga manika, pula at itim na libreta, mga kandila na may iba't ibang kulay, bawang at asin. Kinuha niya ang isa sa mga naiwang gamit ni Tonyo sa bahay nila Irish, isang panyo at lumang t-shirt. Ito ang gagamitin sa ritual. Tonyo, sa bawat sakit at luha ni Irish, mararanasan mo rin. Hindi ka makakatakas. Inilagay ang t-shirt sa gitna ng lamesa. Sinindyan ng pulang kandila. Nagsimula ng mag-orasyon. Samantalang sa Negros, patuloy na sinusubukan ni Tonyo na bumangon. Ngunit ilang linggo matapos siyang makauwi, nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Sa una, simpleng pagkahilo lang tuwing gabi. Pagkatapos ay hirap nang makatulog. Hanggang isang araw, napansin niyang may mga sugat sa katawan na bigla na lamang lumilitaw. Parang kagat ng insekto pero mas malala. Ano ba to? Ang kati, bigla na lang tumubo sa balat ko ah. Nag-alala ang kanyang ina, si Aling Teresa. Anak, baka may nakuha kang sakit. Punta tayo sa doktor para masuri ka. Kahit anong gamot ang ireseta, hindi gumagaling ang mga sugat, lalo pang dumarami. Dahil walang pinagbago, nagpasya silang lumapit sa isang albularyo sa kabilang sitio. Pagdating nila, pinagmasdan muna ng matanda si Tonyo. Pagkatapos ay sinilip ang tubig na may langis na inihanda. Hindi sakit ng tao ang dumapo sa kanya, kundi gawa ng kapwa-tao. May humihila sa kanyang kaluluwa. Kinukulam siya. Napatitig si Tonyo. Nanginginig ang katawan. Kulam? Pero sino at bakit? Hindi nagbigay ng pangalan ang albularyo, ngunit nagbigay siya ng proteksyon. Isang maliit na anting-anting. Sinuot sa leeg. Nagritual na kailangang ulit-ulitin. Malakas ang kapangyarihan na bumabalot sa iyo. Kaya kahit may proteksyon ka, hindi ka agad mawawala. Kailangan mong hanapin kung sinong may gawa nito. Mula noon, hindi na matahimik si Tonyo. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang mga nangyayari. May mga bagay na hindi maipaliwanag. Maraming tanong ang sumisiksik sa utak.
Isa sa pinakamasakit, kung si Irish nga ba ang may gawa. Nagipon siya ng lakas ng loob. Isang gabi kinuha ang telepono, kinausap si Irish. Ikaw ba? Ikaw ba'y may gawa ng nangyari sa akin? Kung bakit ako nagkakaganito? Nagulat si Irish. Kagad na sumagot. Halatang may halong galit at lungkot. Anong sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ikaw na nga tong nanakit sa amin eh. Ako pa ang pagbibintangan mo? Natahimik si Tonyo. Sa boses ni Irish dama niya ang katotohanan. Hindi ito nagsisinungaling. Pero mas lalo siyang nalito. Kung hindi si Irish, sino ang nasa likod ng lahat? Sa Negros, halos hindi na makabangon si Tonyo mula sa higaan. Ang dating matikas at malakas na katawan, lumiit at nangayayat. Ang mga sugat sa kanyang balat ay nagkaroon ng nana, madalas nilalagnat. Tuwing umaga, makikita siya ng kanyang ina na nakayakap sa kumot, nanginginig sa lamig kahit terik ang araw. Tonyo anak, huwag ka susuko. Lalaban tayo. Gagaling ka. Subalit kahit anong lunas mula sa albularyo, wala pa ring bisa. Sa Zamboanga, mas lumakas ang loob ni Tia Berna. Sa tuwing nakikita niyang humahapdi ang puso ni Irish, lalo siyang nagiging determinado na parusahan si Tonyo. Gabi-gabi sa harap ng pulang kandila, inuusal niya ang mga dasal. Ang manika na may peraso ng buhok ni Tonyo, tinutusok ng karayom. Ang mga gamit na naiwan, nilalagyan ng kakaibang langis at abo. Tonyo, bawat luwa ni Irish, sakit mo. Bawat gabi niyang walang pahinga. Gabi mo rin na walang katahimikan. Isang gabi, dumalaw si Irish sa bahay ng tiyahin. Hindi siya mapalagay. Ilang linggo na nang mula nang tumawag si Tonyo, ibinintang sa kanya ang nangyayari. Pagdating sa bahay ng tiyahin, nakita niyang nakasara ang mga bintana at amoy kandila ang paligid. Nang pumasok sa loob, nagulat siya sa kanyang nakita. Sa mesa nakalagay ang mga gamit ni Tonyo, isang lumang panyo, isang t-shirt at isang manika na tinusukan ng karayom. Napatigil si Irish. Namutla. Tia, ano to? Tumayo si Tia Berna. Mabigat ang tinig at matikas ang tindig. Subalit halatang nagulat pagdating ng pamangkin. Ginagawa ko ito para sa'yo at para kay Alona. Para hindi ka muling paiyakin ni Tonyo. Upang maranasan niya ang sakit ay binigay sa inyo. Nanginginig ang boses ni Irish. Pinipigil ang luwas sa mga mata. Hindi ko hiniling yan, Tia. Oo, iniwan ako at nasaktan. Pero hindi ko kayang makita siyang mamatay o magdusa. Ama pa rin siya ng anak ko. Tumigil sandali si Tia Berna, pero hindi bumitaw ang paninindigan sa mukha niya. Hindi ka dapat magpakamangmang. Kung hindi siya bibigyan ng leksyon, uulitin lang ni Tonyo ang mga nagawa niya. Mas mabuti nang matigil siya habang maaga pa. Dahan-dahang lumapit si Irish. Hinawakan ng kamay ng tiyahin. Tia, pakiusap, tama na po. Hindi na siya kailangang pahirapan. Kung tunay ang pagmamalasakit niyo sa amin ni Alona, pakinggan niyo po ako. Patawarin na lang natin siya. Hayaan niyo ako magdesisyon para sa buhay namin. Nagtagal ang katahimikan. Kita sa mga mata ni Tia Berna ang unos ng damdamin. Galit, pag-aalala, matinding pagnanais na protekta ng pamangkin. Ngunit sa mukha ni Irish, nakita niyang isang bagay na hindi basta-basta mapapawi. Tapang na dala ng pag-ibig at pananampalataya.
Natigilan si Tia Berna sa unang pagkakataon. Naharap siya sa matibay na paninindigan ng pamangkin. Napabagal ang bawat galaw niya habang pinipilit na unawain ang sinabi. Subalit malinaw din sa muka ang pag-aalinlangan. Hindi madaling bitawan ang naglalagablab na galit. Kinagabihan, hindi mapakali si Irish matapos niyang ilapag ang maliit na unan ni Alona at marinig ang mahina at mapayapang paghikbi ni Alona. Hindi kaagad nawala sa isip ang kalagayan ni Tonyo sa Negros. Ang dating galit at hinanakit, unti-unting napalitan ng awa. Anak, hindi ko alam kung tama ang gagawin ko. Pero kailangan nating tulungan ng tatay mo. Ano man ang mangyari, dugo at laman mo pa rin siya. Kinabukasan, bumalik siya sa kubo ni Tia Berna. May malamlam na liwanag mula sa kawayan at tila mas mabigat ang hangin habang lumalapit siya. Tia, gusto ko siyang tulungan. Kung hindi matatapos ang paghihirap ni Tonyo, baka mamatay siya eh. Paano na si Alona? Hindi ko hahayaang mawala ang ama ng anak ko. Matagal na nakatingin si Tia Berna kay Irish. Kita sa mga mata ang bakas ng galit, pag-aalala, pagod at pagdurusa. Napabuntong hininga siya bago bumangon. Ang tinig niya ay mabigat, ngunit may paninindigan. Kung talagang pipilitin mong bawiin ang sumpa, kailangan siya mismo ang humarap sa akin. Hindi pwedeng ikaw lang. Nasa kamay niya ang kanyang kapalaran. Sa mga salitang iyon, tumigil ang mundo ni Irish kahit sandali lamang. Alam niyang may malaking sakripisyo at panganib na nakataya. Alam din niya ang desisyon, hindi makukuha ng basta-basta. Dahil sa natuklasan, kaagad nakipag-ugnayan si Irish kay Tonyo. Sa kanilang pag-uusap, halos mabasag ang boses ni Tonyo sa hina. Irish, totoo ba to? Tiya mo may gawa sa akin. Nakita ko mismo, pero pinigilan ko na siya. Ang sabi niya, kailangan mong bumalik sa Zamboanga, humarap sa kanya. Doon ka lang niya mapapalaya eh. Tahimik si Tonyo. Ramdam niya ang takot na muling makita ang tiyahin at takot na baka wala ng lunas ang kanyang kalagayan. Ngunit sa dulo, nanaigang pagnanais niyang mabuhay. Kahit mahirap, pupunta ako para sa anak natin. Para sa inyo. Matapos ang ilang linggo ng pag-iisip, bumalik siya sa lugar. Sa tulong ng kanyang pamilya sa Negros, nakabili ng tiket pabalik. Mahaba at nakakapagod, pero wala nang ibang pagpipilian. Bumiyahe siya patungong Zamboanga. Habang nasa barko, hindi mapakali si Tonyo. Bawat ampas ng alon, ramdam niya ang kaba at takot. Hindi ko alam kung tatanggapin pa nila ako. Pero kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Alona. Pagdating ni Tonyo sa baryo ng pamilya ni Irish, agad siyang sinalubong ng mga mata na puno ng pagtataka. Ang mga kapitbahay na minsang nakasaksi sa paglisan niya, ngayon ay nagbubulungan. Tila tinatansya ang dahilan ng pagbabalik. Ang ilan ay nakatayo sa gilid ng daan, nakamasid, habang ang iba naman nakasilip sa mga bintana. Ngunit sa gitna ng mga matang mapanuri, isa lamang ang naglakas ng loob na lumapit. Si Irish. Sa kanyang muka, mababanaag ang halong lungkot at pag-asa. Tonyo? Hindi kaagad makatingin si Tonyo. Nakatungo siya. At sa gilid ng kanyang mga mata nangingilid ang luha. Mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Irish, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang. Sa sakit na naidulot ko sa'yo.
Sandaling natahimik ang paligid. Ang bulungan ng mga tao ay parang nawala. Tanging tibok ng kanilang dibdib ang maririnig. Si Irish, hawak-hawak ang dibdib. Hindi makapaniwala sa muling pagtayo ni Tonyo. Sa kanyang harapan, basag, sugatan, ngunit handang humingi ng kapatawaran. Niyakap siya ni Irish. Maigpit na parabang wala ng salita ang kailangan. Kinabukasan dinala siya ni Irish sa bahay ni Tia Berna. Doon tahimik ang paligid. Ang mga bintana ay nakasara at tanging liwanag mula sa mga kandila ang nagbigay ng liwanag sa loob. Nakaharap si Berna sa isang maliit na altar. May mga dahon, asin at iba't ibang ugat ang nakalagay sa lugar. Nag-orasyon si Berna, paulit-ulit habang iniihipan ang batok at dibdib ni Tonyo. Biglang nakaramdam si Tonyo ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang katawan. Ang bigat ng ilang buwan na pasan, tila unti-unting gumagaan. Ngunit kasabay nito, dumadaloy din ang matinding sakit, para bang may humihila palabas mula sa kanyang kaluluwa. May umatak sa loob ko. Tonyo, konti na lang, kakayanin mo yan. Nandito lang ako. Patuloy si Berna sa pag-oorasyon. Ang mga gamit ni Tonyo, inilalagay sa planggana. Sinabuyan ng asin at bawang, pinakuluan ng tubig na may iba't ibang dahon. Umuusok ang paligid at ang amoy ng mga halamang sinunog ay kumalat sa buong silid. Makalipas ang ilang ulit na ritual, bumagsak si Tonyo sa sahig. Pawisan at hingal na hingal. Subalit sa kanyang muka, makikita ang kakaibang ginhawa. Parang natanggal yung bigat sa dibdib ko. May malamig na hangin na dumampi sa akin. Tumigil si Berna. Ibinaba ang kandila. Humarap sa kanila. Tapos na. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng pananagutan. Ang sumpa ay tinanggal, pero ang sugat na iniwan mo sa pamilya, yan ang dapat mong gamutin. Pagkatapos ng ritual, humarap si Tonyo kay Irish at sa kanyang mga magulang. Namumugto ang mga mata. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang loob. Patawarin niyo po ako. Alam kong hindi kinaya noon. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong kasalanan, pero nangangako ako. Hindi ko na uulitin. Babawi ako para sa inyo. Para kay Alona. Bigyan niyo lang ako ng isang pagkakataon. Tahimik ang paligid. Si Mang Jaime, matagal nakatitig kay Tonyo. Hindi kagad sumagot. Kita sa kanyang muka ang paghihirap sa pagitan ng galit at pagnanais na unawain. Sa wakas, bumigat ang kanyang tinig ng magsalita. Tonyo, hindi madaling ibalik ang tiwala. Ang sugat na iniwan mo, hindi basta-basta maghihilom. Pero kung talagang seryoso ka sa pinakita mo, hindi sa salita kundi sa gawa, doon lang namin malalaman kung karapat-dapat ka ba sa pagkakataong hinihingi mo. Tumango si Tonyo. Maigpit ang pagkakahawak sa dibdib. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng pag-asa. Nang mga sumunod na linggo, sineryoso ni Tonyo ang pangako niya. Muling tumulong sa bukid kasama si Mang Jaime, nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng hayop. Sa tuwing mag-aalok ng alak ang mga dating kabarkada, tumatanggi siya. Maraming salamat mga pare, pero tapos na ako dyan. Marami akong kailangang ayusin. Sa gabi imbis na maglasing, nasa bahay siya kasama si Irish at Alona. Kumakain ng hapunan, nakikipaglaro sa anak, at minsan, nagkikwento ng kabataan sa Negros. Dahan-dahan, nakikita na Irish ang pagbabago. Hindi to mabilis, ngunit bawat araw ay may patunay.
Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo sa labas ng bahay, nagsalita si Irish. Hindi ko akalaing darating pa ang oras na makikita kita na ganito. Ikaw na muli ang Tonyo na nakilala ko nung una. Mabait, matatag, handang magsakripisyo para sa pamilya. Ang dami kong galit na tinanim sa'yo. Pero ngayong karap kita, unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Alam mo, Tonyo, matagal akong nagduda eh. Bawat gabi iniisip ko, karapat dapat ka bang bigyan ng pagkakataon? Pero sa nakikita ko ngayon, handa na akong patawarin ka. Hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit. Naniniwala ako, may pag-asa pa na mabuo tayo uli. Para kay Alona, para sa anak natin. Maraming salamat, Irish ha. Salamat sa isa pang pagkakataon. Wala na ako ibang hihilingin. Yung pagtanggap nyo, lubos na yun para sa akin eh. Hindi ko sasayangin yan. Sa bawat araw na darating, ipapakita ko sa'yo, magiging mabuting tao ako. Mabuting ama. Yun ang tanging layunin ko. Mula noon, naging mas matatag ang pamilya nila Tonyo at Irish. Nanatili sila sa kabundukan. Malapit sa kalikasan, sa simpleng pamumuhay na unti-unti nilang minahal. Hindi man sila nakaligtas sa mga pagsubok noon, magkasama nilang hinarap ang lahat. At sa bawat pagmulat ni Tonyo tuwing umaga, ang una niyang natatanaw, si Irish at Alona. Paalala na dahil sa kanila, natutunan nilang mamuhay ng payapa, tahimik sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, at para sa mga kalalakian na nakakaranas ng mga natamasa niya bago siya madapa sa pagiging ama. Ang tanging payo ni Tonyo, huwag mo nang ituloy. Masisira ang buhay mo. Ito ang leksyon na kanyang natutunan sa isang batikan na mangkukulam. Mga kabayan, wow! Nandito na ang Pabasa, Pamana at Basbas. Para sa mga umorder nung September 1 to September 5, ito yung marireceive ninyo. I-unbox natin siya ngayon. Okay? At good news para sa mga gustong umorder, available to uli ngayong October 1 hanggang October 5. Pero hanggang 50 pieces lang. Kung ano mauna, October 1 to October 5 or kung naubos yung stocks na 50 pieces. Kaya interesado ka, antayin mo sa website natin www.lecamerchandise.com. Sa website lang to available. Pakita ko sa inyo kung anong laman. Angas nito, unboxing. ASMR. Okay, buksan natin. Ganyan pa nila yan eh. Wow! Sobrang safe. Ang daming bubble wrap. ASMR. Uy, diba? Ito yung marireceive ninyo mga kabayan. Sobrang ganda. Ito yung pinakabago natin na bubble wrap sa Lika. Bubble wrap pa lang, may nakalagay na ganyan. So ito yung una nyo marireceive. Laan natin. So yan, lahat yan. Pabasa, Pamana, tapos Basbas nandito lahat. Unahin natin to. Ito yung Pabasa. So pagbukas niyan, yan, nakalagay siya sa envelope. Tapos, nasa loob yung, andyan yung readings. Hindi ko na lang papakita kabayan kasi personal to eh. So nakalagay pa rin yan siya dito sa ating specialized bubble wrap na may likha na nakalagay. Sobrang ganda. So after ng Pabasa, meron tayong tinatawag na, eto, yung kanyang Pamana. Yung Pamana, ito yung tangan or yung gamit na batay sa kanyang Pabasa. Wow! Sobrang ganda! Ayan yung ano niya, kabayan. Pakita ko din sa kabila. 'Di ba? Sobrang espesyal nung Pamana sa kanya. At syempre, hindi mawawala yung pangatlo, yung tinatawag nating Basbas. Itong Basbas, ito yung langis na may pangalan sa loob. Yan o. Sobrang espesyal yan kabayan. Sobrang ganda. Andyan lahat ng sangkap, mga pangkalikasang sangkap sa loob. At yung Basbas, yung pangalan mo, ilalagay din natin dyan sa loob. So ito lahat ng matatanggap nyo kabayan. Nakalagay siya sa kulay pulang box. Red symbolize life. Tapos nakalagay siya dito sa mga bubble wrap natin na sobrang espesyal. Pakita ko ulit isa-isa yung mga gamit. Again, ito yung marireceive ninyo, yung Pabasa ninyo, yung Pamana, at Basbas.
Para sa lahat ng interesado, again, magiging available to ng October 1 to October 5. 50 pieces only. Kung anong unang matapos, yung October 1 to October 5 o yung 50 pieces. Abangan mga kabayan, sa website lang ito available, www.likhamerchandise.com. Mag-ingat sa mga scammers.